Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay mga kapatid, magandang gabi po. Kilala nyo ba ito? Salamat po sa nagpadala sa atin ito. Kilala nyo ito? Parang si Father Sikia ito Hindi nyo ito kilala? Salamat ni Brother Romer na nag-ukit sa atin ito, no? No. Ako daw ito. Kamukha ko ba? Si Choi Mon. Nanood sa atin ngayon. So, salamat tayo ni Brother Romel. May, tayo? Figurine, no? Ikaw yan, Father, no? So, ngayon, magla-live tayo sa sinishare sa kanina sa ating formation, no? At ito po yung report ni Brother Sherwin at isi-share ko din yung report ni Brother Leo, but bukas na, no? Ito yung isi-share ko din yung ka Brother Leo, but yung report ni Brother Sherwin kanina. So ito yung lagi namin na updating, no? At i-share ko din sa inyo para sabay tayo, no? Sabay tayo na matuto. So, hindi lang ako, hindi tayo lahat. There's no monopoly of knowledge, mga kapatid. There's no monopoly of knowledge po. No? So, ngayon, isi-share ko sa inyo. Sabi ni Father, ka-Father, ka-Father Amorth, Gabriel Amorth, no? So, more story about the Father Gabriel Amorth. Exorcist tells his stories. Page 127 to 128. With each successive exorcism, we discover new facts. So, meron silang na-discover na bagong katotohanan. So, kada case, every case, mga kapatid, sa spiritual harassment, meron kaming bagong natutunan, new facts, no? Tulog ka na, Father? Hindi pa. So, magsishare pa ako sa inyo. Where we arrive at a better understanding of some elements that we have discovered in earlier session. One general, suspect category that emerged and must be investigated. So, kanina, share kami ng mga difficult cases, no? At ano yung mga gagawin pa namin or ipagawa sa ating mga pasyente. So, isa yung pasyente namin na pinag-uusapan na hanggang ngayon ay hindi pa na completely liberated. Pero meron namang improvement po. Pero very slow yung mga improvement niya. So, nag-exchange notes kami with deliverance ministers, case officers, and
mga head sa committee natin. Ang iba ay recommend natin sa medical experts po. And then, ano yung mga recommendations sa medical experts? Babasahin din natin. Okay? Patuloy. Especially if we see no progress. Ito po, tinatakon nila yung mga cases na parang walang progress sa session na ginagawa nila. Okay? Patuloy. Is impediments to grace. For instance, the most frequent obstacle to grace is a lack of forgiveness. Ito po, yung lack of forgiveness, hindi tayo makapatawad sa mga tao na nagkasala sa atin. Yan po ang kinakailangan. No? Yan din ang tutukan ng case officers at deliverance ministers. No? Lack of forgiveness. Forgiving our enemies is passively the hardest gospel precept. Ito yung mabigat na precept ng ating ebanghelyo, mga kapatid. Yung patawarin natin yung mga nagkasala sa atin. We must forgive with our whole heart, leaving all resentment behind. Pray for those who harm us and take the first step toward reconciliation. These are hard tests of our resolve. No? Ito yung gagawin natin, mga kapatid. No? It is a wholehearted forgiveness. No? So, yan ang gagawin natin. Kung hindi ka man makagawa ng kahit anong kabutihan, kung hindi ka man makakonfront sa kanya, ang gawin mo na lang yung mga mabuti para sa iyong kapatid. Huwag mo nang dagdagan yung mga mali na mga storya. Just pray for them. So, kung may marinig tayo at may mga umusta, I pray for her. I pray for them. Ganyan lang. No? Yan po ay very essential po sa ating lahat po. No? Sa ministry at sa mga pasyente natin. Okay? So, yung mga nagkasala sa atin, pinapatawad natin. Ano ba yung sign, concrete visible sign na pinatawad na natin yung mga tao sa pamamagitan ng pagdasal natin? Isali natin sila sa dasal natin. Yung mga umuusig sa atin, isali natin sa dasal. Yan ang pinaka visible sign, concrete sign na we forgive wholeheartedly. And behind, leaving all resentment behind. These are hard tests of our resolve. The impediment can also be a lifestyle that does not follow the laws of God. Yung lifestyle natin, lagi nating sinusunod yung sarili natin. Isa din yon sa mga impediments. Bakit? Yung pasyente ay hindi completely healed or completely liberated. Kung yung karamdaman niya ay purely oppressed, purely natural, preternatural in origin, yung sakit niya. Okay? I often meet couples who only much later admit that they were living in a regular marriage situation. Today's permissiveness have clouded many consciences, especially on this topic. Someone else may be carrying the weight of former grave sins for which they have insufficiently repented and made reparation, even though their sins were confessed. For instance, abortion, these and more are obstacles to divine grace and block the progress of liberation. Once the impediments are removed, we notice immediate progress. No? Kung meron ka pang mga impediments, example, irregular couple, yung nag-live-in, no? Yan din, isa sa mga hindrances or obstacle. Bakit hindi pa na-liberate ang isang tao? Nandyan yan sa Exorcist Tells His Stories, page 127 to 128. Pangalawa,
Merong tinatawag na absorbency. I noticed that often victims of evil ailments act like absorbent paper, para mga spongha. Ma-absorb nila yung nasa paligid. They very easily soak up all negatives that come their way and suffer for it. So, isa dito sa pasyente natin sa Cebu. Grabe ka-absorbent. Yung mga negative energy, ma-absorb talaga. The source of the negativity can be a place or an object, but most often it is a person. Someone may notice the being near particular individuals, going to their house and receiving a visit from them, and even just being near them causes suffering that lasts for hours or even days. It is important to mention that often the career of this negativity is unaware of it and has no evil intention. Victims of negativities often are able to feel when someone else is a victim and their presence is the source of pain. In this case, they must try to avoid contact with the person who causes the affliction, although it may not always be possible because the contact is the source of pointless suffering. We may even have the regretful to break relationship with friends, close relatives, and reduce contact to a minimum. We may also observe negativities from places, houses, offices, or shops without going into the topic of infestation. I will say that observant individual may experience pain when entering a particular house or shop or even a certain church. Marami tayong pasyente dito, no? Pero sa awan ng Diyos, ilan na lang yung na-cleanse na from the contamination of being observant. So, papasok sila, bigla lang masakit, sasakit yung kanilang katawan. At ma-feel pa nila itong taong ito, no? Ma-absorb ko yung negative energy niya, mabasa ko yung mga pinagdadaanan niya, at ma-feel ko yung feeling niya. Yun po ay observant, no? Yung mga negative energy sa bahay, negative energy sa lugar, ma-absorb niya. It lasts for an hour and for a day. Walang finding sa doktor po ito. Pupunta sa doktor, normal lang normal. Okay? So, ang ginagawa nilang Father Amart, pinaprocess talaga nila. And then, sabi dito, reduce contact to a minimum. So, kapag hindi pa siya ma-process, hindi pa natin siya palalakarin kahit saan. At yung pasyente natin from Butuan, makalakad na. Nung una, hindi talaga makalakad kasama yung buong pamilya, dahil binabantayan nila ang pasyenteng ito. Pero ngayon, makalakad na siya mag-isa. No, grabe na yung improvement, mga kapatid. We may also observe negativities from places, houses, offices, or shops without going into the topic of the infestations. I will say that an observant individual may experience pain when entering a particular house or shop or even a certain church. This type of suffering is also useless. Therefore, we should avoid such places as much as possible. Or if it is possible, just as a time, it is impossible to avoid person with negativities. We should adopt whatever means to defense we find most effective. For instance, holy images, or most of all, prayer. Objects can transmit negativity as well. When we discover the source objects, it is easy to avoid contact with them or to destroy them. I have also found that an individual moves closer to freedom from evil influences, his absorbency decreases. I like to say that when complete healing is achieved, the victim is transformed from absorbent paper to waterproof
paper. So dito mga kapatid, kung ma-locate na yung object or amulets, no, masurrender na yung particular object, no, yun ang simula mga kapatid na influence is absurd. It is easy to avoid contact with them. When we discover source objects, it is easy, no, to avoid contact with them or to destroy them. I have also found that as an individual moves closer to freedom from evil, kung malapit na siya ma-liberate, as individual closer to freedom, from evil influence, his observancy decreases. So, decrease na po. No? I like to say that when complete healing is achieved, the victim is transformed from observant to waterproof paper. So, hindi na gaano mga kapatid, gradually man-decrease na po. No? Man-decrease na po. At patuloy tayo. Yan po, observancy. Ang una is lack of forgiveness. Yan ang isa sa mga dahilan bakit matagal maliberate ang isang tao. Pangatlo, particular gifts. Particular sensibilities tend to go hand in hand with evil disturbances. For instance, predicting the future, intimate knowledge of the presence of evil forces, or of unusual powers in some individual. Most of them hearing voices, seeing visions. These voices may simply be inconvenience, but most of the time, they suggest something, some behavior, prayers, blasphemies. They may reveal strange events concerning others and communicate something completely irrational. So, particular gifts. Kung meron siyang particular gifts, kailangan na i-renounce niya. Yan din ang ano yung particular gifts mo? Na-receive ko ito during, Father, sa seminar namin. At marami, kama pasyente ni Father Amart, na matagal ang pagpalayas nito dahil may particular gifts siya. We must always reject all these sensitivities with all our strength. I-renounce talaga, no? Yan ang sabi niya. Even if at times we may consider them singular gifts, or if their suggestion may appear advantageous, kahit advantageous pa itong gift na ito. These sensitivities can be gifts of Satan. Speaking of voices in a particular, we must make every effort to reject them, always refusing to listen to their suggestions. We must always act independently from the voices, advice. Galing pa yun ni Mama Mary. Huwag kayong makinig doon. According to what we believe is the best course of action, no matter how hard it is. It is these struggles that help us during the healing process. Although these peculiarities may appear to us powerful gifts, it is very dangerous to be attached to them. Our attachment may even prevent healing and liberation. And all these phenomena cease altogether after deliverance. No? So, mga particular gifts, delikado din yon na dapat i-renounce din. Yan ang sabi ni Father, hindi po yan galing sa akin. No? So, yan lang po yung tatlong mga rason bakit ang isang tao ay matagal ma-liberate from the evil forces, mga kapatid. So, pasalamat na lang tayo sa mga star senders natin ngayon. Very generous po si Maluchel Morales, nagpadala sa atin ng 50 stars. Salamat po. Si Malak Ganil, lagi po ito, walang absent. No? It's very generous, nagpadala sa atin ng 100 stars. Si Tisoy Ogtisay, nagpadala sa atin ng 100 stars. At si Sentia Paraguya, nagbala ng 200 stars. Si Christopher Mahinay,
nagdala ng 55 stars. Si Gladys Pinili Simporios nagpadala sa atin ng 100 stars. Nang una na star senders natin, si Sister Bernarda Ibar Sabal. No, salamat po. At nanood sa atin ngayon si Julius Lubain, Juan, good evening Father Darwin, good evening po. At si Maruchel Morales, salamat sa Ginoo kay na okay na imong health, no, sa imong sakit-sakit pagamay, no. Padre, relate lagi ko, Juvitor yun, no. So yan ang kinakailangan mo na gawin, ha. At si Crispina Bayating, si Joan is watching, at sino pa? Si Manuel Yugan, good evening Father, watching from Lapu-Lapu City, Cebu. Si Ate Orsilaso, nakalimot ako pagkuha ate, baka bukas makuha ko na. Si yung pinapadala mo. Salamat ate ha, Orsi. Si Eva Bobiar, salamat kaayo nimo sa imong gi-share karon Father. Good night and God bless. So si Daniela Jean Caras Surig nagtanaw sa ato. Si Roland Ariantico Parani, ako Father Star from Heart lang akong ipadala. Yes, maganda yan. Si Ate Orso Lazo, Jeannie Lou is watching. Sa mayong gabi, Father, si Ken Robert Masong. Si Dolores Martin Banks nanonood sa atin. Si Wade De Los Reyes, good evening Father. Watching here in Diocese of Pagadian. Salamat po. Si Rimonda Felicidad. Mayong gabi, Father. Si Daniela Jean Caras from Jinjin. Father Jinjin, Father. Hello, Jinjin. No, si Earl. Okay, yung pumunta dito. No, salamat si Jin. Si Earl Nister. Nagdanaw sa atin. Si Maria Martes Teresa. From Surigao Guidance and Counseling Office. Wow! Salamat mga guidance counselor. Maraming tulong yan sa ating processing po. So maraming salamat sa inyo ha. Ang sarap ng matulog po. At sana po ay you'll learn a lot of things this day and we can share it to these people who need the truth, no? Nothing but the truth, mga kapatid. So, Fighty Maria, tatak FD with a humble heart po. At may nag-additional padala ng star senders natin. Si Andrew Fernandez. Uy, salamat, Brother Andrew. Nagpadala sa atin ng 99 stars. At si Sheila Love. Good morning, Father Dean. Nagpadala ng, 700 stars. Salamat po. Ang Diyos na po ang magsukli sa kabutihan ninyo. At salamat din ako sa inyo dahil nakabayad na po tayo sa ating mga seminaryan. 60,000 po ang nabayaran natin. 60,420 ba yun? Or 450 ang nabayaran natin sa mga seminaryan. 17 seminaryan po na nagpatulong sa ministry natin. Salamat po. At sa magpadala din tayo sa Catholic School sa Old Sagay, sa Diocese of San Carlos po, every month, no? Salamat din sa inyong mga tulong dahil hindi ko kaya ako lang mag-isa, no? Dalaygon ang Ginoo kanunay. And Fighty Maria, tatak safety with a humble heart. At sana po, nagro-rosaryo na po kayo. Isali natin ang mga mahal natin sa buhay at yung mga umuusig natin, isali natin sa pagdasal. Para araw-araw puno tayo ng pagmamahal, puno tayo ng awa, puno tayo ng lakas, no? Araw-araw po. At patawarin natin yung mga tao na masama yung tingin sa atin, masama yung pananalita sa atin, patuloy lang tayo with the help of Mama Mary po. Siya po yung modelo natin at si Kristo. Fighty Maria, tatak safety with a humble heart. Huwag kayong malimot sa pagrurosaryo, ha, isalin niyo si Father Darwin lagi. At magdasal tayo, ha, one Our Father, one Hail Mary, one Glory be. The name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into test, into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. Almighty God bless you. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. At meron nag-additional star senders natin. Si Norma Tusok, nagpadala ng 99 stars. Salamat po. Na Fighty Maria, tatak safety with a humble heart. God bless. Good night. Sweet dreams.